Marshall Peak, Kabanata 4601. Ang Hatol ng Langit. Ang pagpino sa World Force ng Universe World ay isang kasuklam-suklam na aksyon na sumalungat sa Heavenly Way. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito ay makakasira sa pundasyon ng isang Universe World na magdadala naman ng kapahamakan sa trilyong buhay na nilalang. Ang ginawa ng Great Demon God noon ay halos pareho. Tanging ang mga makasalanan at masasama ay gagawa ng isang bagay na lubhang kaiya-hiya. Kahit ano pa, si Zuo Quanhui ay mula sa Thousand Crane Paradise. Bago siya binansagan bilang traidor ng Thousand Crane Paradise, isa siyang inner sect elder, kaya hindi talaga akalain na gumawa siya ng ganito. Gayunpaman, nang maalala ng lahat kung paano siya hindi nag-atubiling gawin ang Yellow Spring Heavenly Monarch na magwasak sa Void Territories 3 Brilliance World upang akitin siyang kay palabas, pumatay ng hindi mabilang na mga tao sa proseso, naging maliwanag na wala siyang gagawin. Si Zuo Quanhui ay gumamit ng mga walang prinsipyong paraan noon upang maipaghiganti ang kanyang disipolo, kaya natural na gagawin niya ito muli. Ang pagdaragdag ng iyong sariling enerhiya sa pamamagitan ng pagpino sa pundasyon ng Universe World ay hindi isang bagay na madaling gawin, gayunpaman. Ito ay posible lamang kung ang pundasyon ng Universe World ay tugma sa sariling miniature universe. Kung hindi man, kung ang kanilang mga enerhiya ay sumasalungat sa isa't isa, ang mga kahinaan ay hihigit sa mga kalamangan. Dahil si Zuo Quanhui ay gumagawa ng isang bagay na tulad nito, nangangahulugan ito na ang pundasyon ng Universe World na ito ay tugma sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, kahit na matagumpay niyang mapino ito, kakailanganin pa rin ni Zuo Quanhui na gumugol ng maraming oras pagsisikap upang maalis ang mga sekwelay na dulot nito. Walang alinlangan na ang pundasyon ng Universe World dito ay kapakipakinabang sa kanya, ngunit kung nabigo siyang alisin ang mapaminsalang enerhiya, sa halip ay masisira nito ang kanyang pundasyon. Ito ay hindi kasing ligtas ng masusing pagpino ng Heaven Opening Pills at mga cultivation materials ng iba't ibang grado, ngunit ito ay nanalo sa bilis. Tila, ang kalagayan ni Zuo Quanhui ay hindi masyadong maganda. Kung hindi siya magkakaroon ng ganoong panganib. Tara na, sigaw ni Yang Kai habang nangunguna siya at nagmamadaling pumunta sa Universe World. Dahil alam niya kung ano ang pinaplano ni Zuo Quanhui, paano niya ito hahayaan. Sa Blue Clouds Continent, si Lu Baiyang ay nakasandal sa isang malaking puno na basang-basa ang katawan sa dugo, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay ganap na mapatla. Siya ang pinakamalakas na master sa Blue Clouds Continent. Nakakuha siya ng ilang mga insight sa Heavenly Way at nag-retreat sa loob ng daan-daang taon para lang maunawaan ang sarili niyang Dao. Hindi niya alam kung anong uri ng mga misteryo ang nasa unahan ng Martial Dao, ngunit bahagyang naramdaman niya na ang kanyang landas ay hindi pa umabot sa dulo nito at mayroon pa ring malawak na hinaharap sa kanyang harapan. Hindi niya mapatunayan ang puntong ito, ni sino man ang makapagsasabi sa kanya tungkol dito. Walang sino man sa buong kontinente ang may ganitong kwalifikasyon. Matapos maging hindi magagapi sa mundo na ito sa loob ng maraming taon, hinanggad niya ang isang mas malakas na master na gagabay sa kanya. Minsan na siyang nagpantasya tungkol sa isang mas malawak na mundo sa labas ng kontinente, kung saan umiiral ang mga cultivator na mas malakas kaysa sa kanya. Naisip pa niya minsan na magiging maganda kung talagang darating ang isang mas malakas na master sa Blue Clouds Continent. Hindi mahalaga kung ang kabilang partido ay isang tao na mabuti o masama, maaari siyang humingi ng payo mula sa kanila. Kahit na kailangan niyang magbayad ng matarik na presyo, katanggap-tanggap pa rin ito sa kanya. At talagang dumating ang araw na iyon. Nang yumanig ang mundo, niyanig nito si Lu Baiyang nagising. Agad siyang lumabas ng retreat at tumingin sa paligid. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang 7 figure na bumababa mula sa langit at dumarating sa Tranquil Heavens Peak kung saan siya nakatira. Ito ang Sacred Peak ng Blue Clouds Continent, ang Holy Land ng Martial Dao na hinahangad ng lahat sa kontinente, dahil dito nakatira si Lu Baiyang. Ang Tranquil Heavens Peak ang pinagmulan ng lahat ng Earth Veins ng mundong ito, at si Lu Baiyang ang tagapagtanggol nito. Ang aura ng 7 taong ito ay kasing lalim ng dagat at masasabi ni Lu Baiyang na bawat isa sa kanila ay may kultibasyon na mas malaki kaysa sa kanya sa isang sulyap. Kahit ang isang tulad ni Lu Baiyang ay hindi alam kung paano sila haharapin. Siya ay nagnanais ng isang mas malakas na cultivator na gagabay sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na nang dumating ang isang cultivator, ang kanilang pagtatanim ay magiging napakataas na hindi niya makita ang likod ng kabaligtaran. Isang casual na pag-atake lamang mula sa kabilang partido ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Ang kanyang pundasyon ay halos gumuho at ang kanyang paglilinang ay halos napilayan dahil dito. Hindi pa nga niya malinaw na nakita kung paano umatake ang kabilang partido.
Sa mata ng kabilang partido, ang titulo ni Lu Baiyang na pinakamalakas sa ilalim ng langit ay hindi naiiba sa isang scrap ng papel. Ang naging dahilan ng labis na pagkadismaya ni Lu Baiyang ay ang katotohanang pagkatapos siyang salakayin, hindi na siya pinansin ng kabilang partido. Wala silang pakialam kung patay na ba siya o buhay. Hinayaan nila siyang humiga sa lupa, halos hindi humihinga, hindi man lang nagpapakita ng kahit kay-titing na pagbabantay. Kung ang pagkakaiba sa pagitan nila ay masyadong malaki ay hindi nila papansinin ang kanilang kalaban ng ganito. Si Lu Baiyang ay umubo ng isang subo ng dugo, nakasando sa pinakamataas na puno sa Tranquil Heavens Peak. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ng mga hindi inanyayahang bisitang ito, ngunit kalahating araw na ang nakalipas, humungal ang daan sa langit at nagbago ang kulay ng hangin at mga ulap. Kaagad, napansin ni Lu Baiyang na ang Blue Clouds Continent ay nawawalan ng isang bagay na napakahalaga sa mabilis na bilis. Naunawaan niya ang isang bakas ng Heavenly Way pagkatapos ng masusing paglilinang sa loob ng maraming taon sa pag-urong, kaya mahina niyang naramdaman ang mga pagbabago sa mundo. Hindi lang world energy ang naubos, kundi isang bagay na mas mahalaga. Ito ang pundasyon ng buong mundo. Hong Longlong. Nagmumula sa lupa ang nakakabinging dagandong habang ito ay nagbitak at walang katapusan na yumanig ang langit. Pakiramdam ni Lu Baiyang ay parang naririnig niya ang mga panaghoy ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo, ang bawat isa sa mga nakakapandamdam na sigaw ay totoo na tila umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mariin niyang ipinilig ang kanyang ulo, ngunit hindi niya magawang iwaksi ang ingay. Narinig niya ang hindi mabilang na mga panalangin at pagsusumamo. Nakita niya ang pagguho ng mundo, pagputok ng mga bulkan, at pagtakas ng mga buhay na nilalang sa desperadong pagtatangkang humanap ng kanlungan. Ang mundo ay nagtatapos. Laki ang mga mata ni Lu Baiyang. Hindi niya alam kung bakit naririnig niya ang mga kakaibang ingay na ito at nakikita ang mga kakaibang eksenang ito, ngunit alam niya na totoo ang mga iyon at nangyayari sa buong Blue Clouds Continent. Ito ang tahanan kung saan siya isinilang at lumaki, ngunit gustong wasakin ito ng mga mananakop na ito. Talagang naubo si Lu Baiyang habang inaayos niya ang sarili at dahan-daang tumayo. Sa hindi kalayuan, si Ziyan, na nagpapagaling, ay nagmulat ng kanyang mga mata at sumulyap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malamig na kinang habang walang pakialam na sinabi niya. Kung ayaw mong mamatay, humiga ka na lang. Talagang nabigo akong patayin siya. Ang tibay ng lalaking ito. Si Lu Baiyang ay umubo muli ng marahas, iniluwa ang mga piraso ng kanyang panloob na organo bago ibinaba ang kanyang ulo at mamulong sa mahinang boses. Ito ang Blue Clouds Continent. Ako, si Lu Baiyang. Ang pinakamalakas na master ng Blue Clouds Continent. Alam ng lahat sa mundo na kahit gumuho ang langit, palaging may lalabas na hahawak nito. Kung ako, si Lu Baiyang, ay hindi tatayo ngayon, sino ang tatayo? Sinabi niya ang kanyang panloob na pag-iisip bawat salita, na humahakbang sa bawat isa na kanyang sinabi, na nag-iiwan ng malinaw na madugong bakas ng paa. Makalipas ang ilang hakbang, unti-unting lumiwanag ang kanyang nahihibang mukha habang umayos ang kanyang nakayukong likod. Huminto ang mundo. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang isang kaluskos. Huminto si Lu Baiyang sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay may kung anong lumitaw sa kanyang katawan. Ang grand daw na laging umiiwas sa kanya, na parang natatakpan ng isang patong ng hamog kahit na pagkatapos ng maraming taon sa pag-atres, ay biglang naging kasing liwanag ng araw sa sandaling ito bilang isang selyo na lumitaw sa kanyang katawan. Isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya ang umaagos mula sa selyo, na naging dahilan upang maramdaman ni Lu Baiyang na tila siya ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan gaya ng langit at lupa, at na kaya niyang kontrolin ang omnipresent na kapangyarihan ng mundo. Oh! Nakuha mo ang pagkilala sa World Will at naging Great Emperor, na nagpapahintulot sa iyo na bumuo ng Dowsil. Tumingin si Yin Xin Zhao kay Lu Baiyang nang may interes. Walang pakialam na sinabi ni Red Sun Heavenly Monarch. Ang mundong ito ay masigla. Kaya natural, magsusumikap itong makahanap ng pagkakataong mabuhay, ngunit sa kasamaang palad. Kaya, paano kung si Lu Baiyang ay isang Great Emperor? Sa harap ng ilang 6th grade, at isang 7th grade masters, isa pa rin siyang langgam. Kung nakatagpo siya ng ganoong henyo noong nakaraan, maaaring interesado si Danyang na kunin siya sa ilalim ng kanyang pakpak at masusing pag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan sa Voidland, ang Heavenly Sword Union ay halos nabura, na tanging siya at si Wang Mao ang nakaligtas hanggang ngayon. Hindi magkakaroon ng Heavenly Sword Union sa hinaharap. Si Danyang ay walang pusong kunin ang mga disipolo at turuan sila sa puntong ito. Habang tulala pa si Lu Baiyang, itinaas na ni Ziyan ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali,
nagpadala siya ng bug zone ng enerhiya patungo sa puso ni Lu Baiyang sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang pulso. Sa sandali ng krisis, si Lu Baiyang ay likas na umiwas sa gilid, hiniram ang lakas ng mundo upang agad na mag-teleport sa ibang lokasyon, ngunit ang enerhiya ay sumunod sa kanya na parang buhay. Sa pagkakataong ito, si Lu Baiyang ay hindi nakaiwas at ang kanyang dibdib ay nabutas, na naging sanhi ng isang bukal ng dugo na bumulwak. Nagulat si Lu Baiyang at nawalan ng pag-asa. Noong una, inakala niya na makakalaban niya ang mga mananakop na ito pagkatapos na tumaas ang kanyang lakas. Magagawa niyang isama ang ilan sa kanila kahit na mawalan siya ng buhay. Gayunpaman, sa wakas ay natanto niya na ang agwat sa pagitan niya at ng mga taong ito ay napakalaki. Nasugatan siya ng husto ng babae sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang pulso, kaya't halatang isang simpleng bagay para sa kanya na patayin siya. Si Lu Baiyang ay tumangala sa galit at umungal, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tiyak na magdurusa ka sa paghatol ng langit sa paggawa ng mga karumal-dumal na gawain. Ang trilyong patay na kaluluwa ng aking Blue Clouds Continent ay magmumultuhan sa iyo araw at gabi, hindi ka namin hahayaang magpahinga ng mapayapa. Nang marinig ito, ngumisi si Yin Xinjiao. Pigilan kami. Paghatol ng langit. Ignoranting tanga. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, tumangala si Yin Xinjiao at bakas sa mukha niya ang takot habang sumisigaw. Paano nila tayo nahanap? Naramdaman din ng iba na may mali at lahat sila ay tumangala na parang may kaharap na malaking kalaban. Maging si Zhuo Quanhui, na pinipino ang pundasyon ng Blue Clouds Continent, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata habang ang isang madilim at malisyosong liwanag ay sumilay sa kanyang mga mata. Sa wakas ay natanto ni Lu Baiyang ang nangyayari at tumangala din. Pagkatapos ay nakita niya sa kawalan habang ang isang higanteng bitek ay lumitaw sa kalangitan. Mula sa crack, lumitaw ang isang grupo ng higit sa 20 tao, bumababa sa mundo tulad ng mga banal na sundalo mula sa langit. Ang nasa gitna ay isang binata na mas mukhang bata pa sa kanyang sarili. Nakasuot siya ng masikip na damit at may maringal at marangal na ekspresyon. Sa isang iglap, naging tense ang lahat. Ang mga mananalakay na nanlilibak kay Lu Baiyang ay nagsuot ng mga pangit na ekspresyon. Bagamat hindi alam ni Lu Baiyang kung saan nanggaling ang pangalawang grupo ng mga bisita, malinaw na magkaaway ang dalawang grupong ito. Higit sa lahat, ang unang grupo ay halatang takot sa mga bagong dating. Ang puso ni Lu Baiyang ay napuno ng kagalakan habang siya ay humagalpak sa malakas na tawa. Ang mga kumilos ng hindi makatarungan ay mamamatay, ang paghatol ng langit ay dumating na. Walang sino man ang nasa mood na bigyang pansin ang taong ito na katatapos lang maging isang Great Emperor. Si Yin Xinjiao at ang iba pa ay naging lubos na nakatutok habang sinimulan nilang iikot ang kanilang world force. Sa langit, sinabi ni Yang Kai sa kalmado at tahimik na paraan, malamig na nakatingin sa ibaba. Zhuo Quanhui, hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito. Kinagat ni Zhuo Quanhui ang kanyang mga ngipin at malamig na ngumuso. At paano mo ako lalabanan? Hindi ka maaaring humiram ng World Force pagkatapos umalis sa Great Territory na iyon, hindi ba? Dati, si Yang Kai ay sumulong sa 7th grade sa pamamagitan ng paghiram ng World Force mula sa Star Boundary, pagkuha ng mga kwalifikasyon upang labanan siya. Ngayong umalis na siya sa Great Territory, ang kanyang cultivation ay bumalik sa 6th grade Heaven Opening Realm. Bagamat mayroon lamang siyang 6 na 6th grade master sa tabi niya, kabilang ang isa pa na katatapos lang pumasok, ang isang 7th grade master na tulad niya ay sapat na upang tulungan ang pagitan nila, kaya ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi naman mas malala kaysa dati. Hanggat kaya niyang mapabagsak si Yang Kai, siya ay mananalo. Habang nakatingin sa Blue Clouds Continent, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Yang Kai at nakikiramay na bamulong. Maraming tao ang mamamatay ngayon. Marshall Pick, Kabanata 4602. Patagang pag-atake. Kung napakaraming Heaven Opening Realm Masters ang lalaban dito, tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto sa buong Universe World. Kung ang labanan ay nagpatuloy ng masyadong mahaba, ang Universe World na ito ay maaaring magkapira-piraso pa. Gayunpaman, hindi rin sila maaaring manatili. Kapag napino na ni Zhuo Quanhui ang pundasyon ng Universe World na ito, magagawa niya ang gusto niya at ang kontinenteng ito ay mahuhulog pa rin sa paghihirap. Ang magagawa lang ni Yang Kai ay mabilis na tapusin ang laban na ito para mabawasan ang mga pagkatalo. Bumaling ang tingin ni Yang Kai sa malapit na Great Emperor, na nakahiga sa isang pool ng dugo. Napansin din siya ni Lu Baiyang. Nang magtama ang kanilang mga mata, humiling si Lu Baiyang sa mahinang boses. Lu Baiyang ng Blue Clouds Continent ay humihingi ng tulong sa kamahalan sa pagpatay sa masasamang taong ito at ibalik ng kapayapaan sa mundong ito. Hindi kita bibiguin.
Bahagyang tumango si Yang Kai bago itinaas ang kanyang sibat at itinutok ito kay Zuo Quanhui. Ngayon, mamatay man siya o mamatay ako. Nang makita ito, kumislap ang figure ni Liu Baiyang at agad siyang nawala sa kanyang pwesto. Matapos makuha ang pagkilala sa World Will at maging isang Great Emperor, malaya siyang nakapaglakbay sa Blue Clouds Continent. Kahit na hindi pa niya nilinang ang Dao of Space, maaari pa rin siyang maglakbay sa anumang sulok ng mundo sa tulong nito. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Bagamat wala siyang paraan para maisip kung anong uri ng malalim na paglilinang mayroon ang magkabilang panig, alam niyang napakalaki ng agwat sa pagitan niya at nila. Kung nanatili siya rito, hindi lang siya makakatulong, kundi baka masugatan pa siya ng hindi sinasadya. Dahil iyon ang nangyari, ang mas mabuting pagpipilian ay ang mabilisang paglikas sa lahat ng nasa paligid. Hindi alintana kung gaano karami ang maaari niyang iligtas, kailangan niyang subukan man lang. Si Zuo Quanhui at ang iba ay walang intensyon na pigilan siya. Hindi mahalaga sa kanila ang buhay at kamatayan ng isang katutubong Great Emperor. Sa susunod na sandali, dahan-daang kumalat ang aura ng 22 6th Grade Heaven Opening Realm Masters, na naging sanhi ng pag-freeze ng buong mundo. Hindi napigilan ni Ziyan at ng iba pa ang mga mahinang ungol nang maramdaman nila na parang dinidiin sila ng isang malaking bundok, na nagpapahirap sa paghinga ng maayos. Wala silang pagpipilian kundi gamitin ang buong lakas para labanan ang pressure. Kasabay nito, mabilis silang lumipat patungo sa Zuo Quanhui. Masyadong malaki ang agwat sa kanilang mga bilang, na ang grupo ni Yang Kai ay halos 3 beses na mas malaki kaysa sa kanila. Wala silang pagpipilian kundi ang umasa sa Zuo Quanhui. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran habang ang magkabilang panig ay naglalabas ng kanilang mga aura. Tila gustong sakupin ang inisyatibo sa tahimik na labanang ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang aktwal na nagkusa na umatake. Kaagad pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang void crack sa gitna mismo ng dalawang grupo, na pinasindek ang nakapalibot na espasyo. Pare-pareho silang pinagtagpo. Nakapagtataka, nagawa nilang harangin ang di nakikitang panggigipit na dulot ng mga masters ng Voidland sa ilalim ng pamumuno ni Zuo Quanhui. Tuwang-tuwa si Ziyan at ang iba pa, at lalo nilang itinulak ang kanilang mga aura. Natatalo na ang Voidland. Sa 22 katao na nakatayo sa himpapawid, ang ilan sa kanila ay biglang natisod at bahagyang namutla ang kanilang mga mukha. Parang babagsak na sila. Ang mga masters ng Heavenly Sword Union ay naging mas nasasabik nang makita ito. Agad nilang gustong samantalahin ang pagkakataong ito para itulak pa at durugan ang kayabangan ng Voidland. Kung makakamit nila ito, ang Voidland ay magiging dehado sa aktwal na labanan. Sa napakalaking pagkakaiba sa mga numero, ang panig ng Heavenly Sword Union ay dapat na dehado kahit na mayroon silang 7th Grade Heaven Opening Realm Master, ngunit ang katotohanan ay ang Voidland ang nawawala ng momentum. Lumilitaw na sila ang may kapangyarihan, ngunit talagang hindi. Nabigo si Ziyan na maunawaan kung bakit sila nangunguna at nahulaan na lamang na ang panig ng Voidland ay nakakonsumo ng masyadong maraming enerhiya sa huling labanan at hindi pa nakakabawi. Magandang balita ito para sa grupo ng Heavenly Sword Union. Sina Yin Xinjiao, Pei Wenzuan, Dan Yang, at Wang Mao ay mayroon ding katulad na mga iniisip. Marahil sa pagkakataong ito, magagawa nilang gawing tagumpay ang pagkatalo. Ngunit sa sumunod na sandali, may nangyari na ikinagulat ng lahat. Napuno ng mga anino ng palma ang kalangitan habang umuulan sila sa likod ni Zuo Quanhui na parang isang marahas na bagyo. Pagkatapos, biglang sumabog ang nakakatakot na world force ng isang tao sa 6th Grade Heaven Opening Realm. Si Zuo Quanhui ay naging biktima ng snake attack na ito kahit na siya ay isang 7th Grade Heaven Opening Realm Master. Nanlaki ang mga mata niya sa galit habang walang pagdadalawang isip ang paglaslas ng espada sa likod niya. Ang liwanag ng espada na ito ay tila kayang tumagos sa kalawakan, na naiwan lamang ang ningning ng pag-atake. Mabilis na umatras ang isang figure, ngunit hindi pa rin ito naiwasan ang matalim na pag-ataking iyon at nalaslas mula ulo hanggang paa, na halos mahati sa dalawa bilang resulta. Sa kabutihang palad, agad na umatras ang figure matapos ilunsad ang kanyang snake attack. Ang mabilis na pagtakas nito ay nagligtas ng kanyang buhay, ngunit ito ay malubhang nasugatan. Ang pag-ataking ito ay nag-iwan ng malaking nakanganga na sugat mula sa gitna ng noo nito hanggang sa tiyan nito. Agad na bumulwak ang pulang mainit na dugo mula sa sugat ng lumipad ang figure, na bumagsak sa Tranquil Heaven's Peak. Ang bundok na may taas na 10,000 metro ay nahati at gumuho sa mga durog na bato. Ang palihim na pag-atake na ito ay lumabas ng wala sa oras, at ang ganting atake ni Zuo Quanhui ay hindi rin mabagal, kaya ang lahat ay natapos sa isang iglap.
Hanggang sa sandaling ito ay natauhan si Zian at ang iba pa. Nang lumingon sila, nakilala nilang ang umatake ay ang Myriad Demon's Heaven na disipulo na nagngangalang Mo Sheng, na nagsabing nakalusot sa huling sandali at nakipaglaban sa kanyang paraan palabas. Nawala ang isip ni Pei Wenzuan nang likas niyang naramdaman na may mali. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang junior brother na si Mo Sheng ay naglunsad ng palihim na pag-atake kay Zuo Quanhui. Bakit niya gagawin iyon? Kahit na tila imposible, nasa harap niya ang katotohanan. Si Mo Sheng ay naipadala na sa paglipad, at walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay, kaya kinailangan ni Pei Wenzuan na tanggapin ang katotohanan sa harap ng kanyang mga mata. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na tingin na nakatutok sa kanya, puno ng pamatay na layunin. Nagulat si Pei Wenzuan at mabilis na inikat ang kanyang ulo, ipinaliwanag ang kanyang sarili sa takot. Marshal Uncle Zuo, hindi ko alam. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang hindi maihahambing na nakakatakot na presyon ang bumaba mula sa langit. Ito ay walang iba kundi ang mga cultivator ng Voidland na napilitang umatras noon at ngayon ay sumasalungat na. Ang pressure na nagmumula sa Voidland Masters ay napakatindi, ganap na kabaligtaran sa kahinaan na ipinakita nila noon. Ang pressure ay parang maaari nitong ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat, tanggayan ang mundo sa paglipas nito. Nagpapanggap ba sila ng kahinaan? Sa isang iglap, naunawaan ni Pei Wenzuan ang lahat. Kaya pala hindi sila umatake pagdating pa lang nila at sadyang ginamit ang pressure nila para supulan kami. Gusto nilang gambolain kami para walang pagpipilian si Zuo Quanhui kundi ipilit ang kanyang pagpigil, na nagbibigay kay Mo Sheng ng pagkakataon na maglunsad ng palihim na pag-atake. Sa sandaling si Zuo Quanhui ay nahulog sa bitag na ito at ginamit ang kanyang panggigipit sa pag-counter-attack, hindi siya maaaring tumigil. Ang bawat hakbang nila ay maislan at maingat na binalak. Masyadong tuso ang mga galing sa Voidland. Sa wakas ay naunawaan din ni Pei Wenzuan kung paano sila nahanap ng mga mula sa Voidland ng napakabilis. Malawak ang Great Territory na ito, at wala silang iniwan na bakas sa kanilang pagpunta rito. At saka, nagkataon lang na natagpuan nila ang kontinenteng ito. Gayunpaman, ang mga mula sa Voidland ay dumating dito wala pang kalahating araw. Ito ay masyadong mabilis. Dahil traidor si Mo Sheng, natural na hindi mahirap para sa kanya na palihim na mag-iwan ng ilang pahiwatig. Si Mo Sheng ay isang Myriad Demon's Heaven na disipulo na katulad niya, kaya pagkatapos na tambangan si Zuo Quanhui, hindi na kailangang maging henyo ang isang tao para maunawaan kung bakit siya nagpapakita ng ganoong intensyon na pumatay sa kanya. Gayunpaman, si Pei Wenzuan ay hindi makaisip ng anumang bagay upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Wala siyang intensyon na ipagkanulo si Zuo Quanhui, ngunit nadamay siya ni Mo Sheng. Ang hindi lang niya maisip ay kung bakit pinagtaksilan ni Mo Sheng si Zuo Quanhui at nakipagtambalan siya kay Yang Kai. Ngayon, pagkatapos niya itong pag-isipang muli, nakita niyang lubhang kainahinala ang tagumpay ni Mo Sheng sa 6th grade. Gayunpaman, nang sumugod si Mo Sheng, walang sino man ang nagkaroon ng oras upang tingnan ng mas malalim ang bagay na ito. Bilang karagdagan, isa rin siyang alagad ng Myriad Demon's Heaven, kaya ang labis na pagtatanong ay hindi maiiwasang magdudulot ng kawalang kasiyahan sa kabilang partido, na maaaring humantong sa isang salungatan na hindi nila kayang bayaran sa ngayon. Sa kanilang sitwasyon, kahit isa pang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay nangangahulugan ng mas magandang pagkakataon na mabuhay. Sa sandaling ito, wala sa kanila ang nagkaroon ng oras para isipin ang mga bagay na ito. Lahat, kabilang si Zuo Quanhui, isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ay bumaluktot sa ilalim ng nakakatakot na alon ng pressure. Ang kanilang enerhiya ay ipinadala sa kaguluhan habang sila ay nagluwa ng mga subo ng dugo. Patayin. Galit na umungal si Yang Kai habang itinaas ang kanyang sibat. Kaagad pagkatapos, ang 22 katao sa kanyang tagiliran, na pinipigilan ang kanilang mga aura mula nang lumitaw sila, ay sumugod na parang tigre na nangangaso sa kanyang biktima habang hinahanap ng bawat isa ang kanilang kalaban. Ang Iron Blood Great Emperor at ang Bosom World Great Emperor ay dumiretso sa Pei Wenzuan. Si Martial Beast at Seren Soul ay dumiretso kay Yin Xinjiao. Sinalakay ng Flower Shadow at Ice Feather si Danyang. Ang Wanderer's Pill at Heaven's Revelation ay magkasamang lumaban kay Huang Mao. Kaya naman naiwan sina Fang Yu at Xiang Ying na walang pagpipilian kundi sundan si Ziyan. Bilang mga lalaki, ayaw talaga nilang makipaggrupo sa isang babaeng nag-iisa, ngunit dahil napagdesisyonan na ng lahat ang diskarteng ito, wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Ang 8 Great Emperor, pati na sina Fang Yu at Xiang Ying, ay 6th grade Heaven Opening Realm Masters na sumulong sa mga nakaraang taon.
Ang kanilang mga pundasyon ay mababaw, at hindi maihahambing sa mga veteranong 6th grade Heavenly Monarchs tulad ni Danyang at Wang Mao, o kahit na sina Ziyan, Pei Wenzuan, at Yin Xinjiao. Sa 1-on-1 fight, siguradong hindi nila kalaban. Ngunit ang dalawa laban sa isa ay natural na hindi isang problema. Lubhang nangangailangan din sila ng matinding labanan upang pagsamahin ang kanilang mga paglilinang at umangkop sa mga laban sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters. Sa Great Territory ng Star Boundary, ang Great Emperor ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na kumilos dahil lahat sila ay pumunta sa Star Boundary upang suportahan si Yang Kai. Ngayon, sa wakas ay natupad na ang kanilang hiling. Bagamat ang mga cultivator ng Voidland ay wala pa sa kanilang pinakamataas dahil sa huling labanan, ganoon din para kay Yin Xinjiao, Pei Wenzuan at sa iba pa. Ang sitwasyon ng lahat ay magkatulad at walang mas mahusay kaysa sa iba. Higit pa rito, si Yin Xinjiao at ang iba pa ay nagdusa lamang sa ilalim ng magkasanib na panggigipit na ginawa ng mga mula sa Voidland ngayon, na nagdulot sa kanila sa isang dehado. Sa sandaling ito, ang Voidland ang ganap na nangunguna sa kani-kanilang mga larangan ng digmaan, na iniwang si Yin Xinjiao at ang iba pa ay nabugbog. Ang mga taluktok sa paligid ay sunod-sunod na gumuho habang ang langit ay napunit at ang lupa ay nahati. Ang epekto mula sa labanan sa pagitan ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay lubhang nakakatakot. Mamamatay sana si Lu Baiyang kung hindi siya umalis, kahit na siya ay isang Great Emperor. Sa kabilang panig, ang tatlong Mountain Lord, sina Huayong at Shu Mudan, Qing Kui, Su Yingzhou, Liu He, Meng Mei, Hui Go, Luan Baifang, at Yang Kai bilang pinuno ay magkasamang lumaban kay Zhuo Quanhui sa 12 laban sa isa. Sa totoo lang, kahit ang 12 ordinaryong 6th grade masters ay maaaring hindi matalo ang isang 7th grade master. Kahit papaano ay mananalo sila sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang buhay sa linya, ang presyo na kailangan nilang bayaran ay magiging matarik, at maaari pa silang makaladkad pababa kasama nila. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay hindi ordinaryong 6th grade master. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay lubhang mahalaga sa Voidland, kaya paano makakayanan ni Yang Kai na hayaan si Zhuo Quanhui na pumatay ng sinuman. Ang palihim na pag-atake ni Wukong ay may mahalagang papel dito. Hindi inaasahan ni Zhuo Quanhui na isang Myriad Demons Heaven na disipulo ang aatake sa kanya mula sa likuran. Nang maakit niya si Yang Kai na umatake at tumagos sa territory barrier, nagtamo siya ng malubhang pinsala sa Asher Dragon Spear ni Yang Kai. Sa kanyang pagpunta dito, wala siyang oras para pagalingin ang kanyang sarili at nag-isip na lamang siya ng paraan para mawala ang Golden Crow True Fire na nananatili sa paligid ng kanyang sugat. At ang palihim na pag-atake ay nagpulala lamang sa kanyang mga pinsala. Sa sandaling ito, halos 70% lamang ng kanyang pinakamataas na lakas ang kayang gawin ni Zhuo Quanhui. Baka mas malala pa. Kung nakatakas si Zhuo Quanhui kahit na sa ganitong mga kondisyon, sasaksakin na lang ni Yang Kai ang sarili hanggang mamatay gamit ang sarili niyang sibat. Sa sandaling nagsimula silang lumaban, napilitan si Zhuo Quanhui na umatras ng paulit-ulit. Bagamat walang ingat niyang winawagayway ang kanyang espada at ginugugol ang kanyang world force, hindi pa rin niya nakayanan ang pinagsamang pagsalakay ng 12 6th grade masters. Ang sibat ni Yang Kai ay tumama sa kanyang balikat at pinalipad siya sa loob lamang ng ilang paghinga habang ang isang dosina o higit pang mga divine abilities at secret techniques ay sumunod na malapit sa likuran. Agad itong naging sanhi ng paglaki ng mga mata ni Zhuo Quanhui sa galit habang gumuhit siya ng bilog gamit ang kanyang espada, na halos hindi makaharang sa mga paparating na pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang sigla ay nadala sa kaguluhan mula sa epekto. Martial Pick, Kabanata 4603. Sama-samang labanan ng isang 7th grade master. Ang grupo ng Voidland ay naglunsad ng isa pang atake nang hindi binigyan ng kahit isang sandali si Zhuo Quanhui para makahinga. Sunod-sunod na kumikislap ang maraming kulay ng kanilang mga divine abilities at secret techniques bago pumutok sa nakasisilaw na halos, sinisira ang lahat ng nasa daan nila. Sa isang malakas na kalabog, ang alikabok at mga piraso ng bato ay lumipad sa hangin, habang ang isang figure na nakabalot sa Demon Chi ay lumipad mula sa ulap ng alikabok at usok. Nagkataon na ang likod ni Zhuo Quanhui ay nakaharap sa figure. Ang Demon Chi sa mga kamay ng figure ay nagbagong anyo sa dalawang Demon Dragons habang sila ay diretsong lumipad patungo sa Zhuo Quanhui, na inilalantad ang kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko. Malapit sa likod ng Demon Dragons ang figure, dumiretso sa Zhuo Quanhui.
Si Zuo Quanhui ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga at naglaslas gamit ang kanyang espada, na nagpasabog sa mga demon dragons na nagkawatak-watek. Pagkatapos, ang mahabang espada na nakabalot ng matinding world force ay patuloy na gumagalaw patungo sa ulo ng figure. Na may nakakalokong ngiti sa mukha, ang figurang nakabalot sa demon chi ay hindi man lang nagtangkang umiwas. Puno ng dugo ang katawan nito na parang walang pakialam sa buhay nito at handang mamatay kasama si Zuo Quanhui. Nang ang sword wave ay nasa 100 metro ang layo mula sa figure, ang Asher Dragon Spear ay bumagsak sa hadlang ng kalawakan at dire-diretsong bumaril patungo sa likod ni Zuo Quanhui. May itim na bowl ang kasing laki ng kamao sa dulo ng sibat, na nagpakawala ng aura ng kaguluhan. Kumunat ang noo ni Zuo Quanhui at pinitik niya ang kanyang pulso, pinalipad ang kanyang espada patungo sa sibat. Ang itim na bola ay agad na sumabog, na nag-transform sa isang itim na butas na nilamon ang lahat sa paligid nito. Pinabalik din si Yang Kai na lumipad sa pamamagitan ng marahas na pagsabog ng enerhiya. Mula sa kaliwa, si Mao Zi, Geng Qing, at Joya ay nag-iwan ng 3 mahabang guhit ng liwanag habang nilalampasan nila si Yang Kai, habang mula sa kanan, sina Luan Baifeng, Hui Go, at Huayong ay sumakay, pinupuno ang puwang sa kanilang mga depensa. Ginamit ng 7 sa kanila ang kanilang divine abilities para bombahin si Zuo Quanhui, hindi siya binigyan ng kahit isang sandali para mabawi ang kanyang balanse. Kasabay nito, lumipad sina Yuhi at Momei, inaalalayan ang bumabagsak na katawan ni Yang Kai at pinatatag siya sa hangin. Si Yang Kai, huminga ng malalim, ay muling sumama sa pag-atake kasama ang 2 babae habang ang kanilang momentum ay tumaas. Sa magulong paghaharap na ito, ang 12 6th grade Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ay parang gulong, na umaatake sa Zuo Quanhui nang walang pahinga. Kahit na si Zuo Quanhui ay isang 7th grade master, nahihirapan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi ka papatay. Sumulyap si Yang Kai kay Wukong, saglit na lumayo sa matinding laban. Ang figurang nakasuot ng Demon Chi ay walang iba kundi si Wukong. Siya ay pinalipad sa pamamagitan ng sword strike nang sinubukan niyang palihim na atakehin si Zuo Quanhui. Ang pag-atake ng espada ay nag-iwan ng nakanganga na hiwa sa kanyang mukha, gayon din sa kanyang dibdib at tiyan. Gayunpaman, tila wala siyang nararamdamang sakit. Bagkus, habang lumalaban siya, lalo siyang nagngangalit. Tumawa ng malakas si Wukong. Ang isang mabuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal, ngunit ang isang salot ay nabubuhay ng 1,000 taon. Ang haring ito ay nakatakdang umiral hanggat umiiral ang universe. Inikat ni Yang Kai ang kanyang mga labi at sinabing, "At least mayroon kang kaunting kamalayan sa sarili." Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Wukong. "May utang ka sa akin sa pagkakataong ito. Inaasahan kong mabayaran ako ng patas." Sumagot si Yang Kai, "Mabuti, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, huwag mag-atubiling magtanong. Kung tutuperin ko man o hindi, depende sa mood ko." Lumipat si Wukong sa gilid ni Zuo Quanhui, naghihintay ng pagkakataong ilabas ang serye ng mga divine abilities habang sumisigaw siya. "Gusto ko itong matandang aso." Habang sinasabi niya ang kanyang kahilingan, nagningning ang kanyang mga mata habang iniunat niya ang kanyang dila, dinidilaan ang kanyang mga labi habang nagsimulang lumabas sa kanya ang masamang aura. Biglang kinilig sina Yuhi at Momei sa tabi ni Yang Kai nang makita ito. Hindi pa rin nila alam kung anong klaseng pakikipagkaibigan mayroon si Yang Kai sa Myriad Demons Heaven na disipulong ito para maging handa siyang makipagtulungan sa kanila at tambangan si Zuo Quanhui, isang 7th grade master, ngunit likas nilang naramdaman na ang taong ito ay hindi mabuting tao. Ang kahilingan ni Wukong ay naging sanhi ng hindi maipaliwanag na pagkunot ng mga kilay ni Yuhi at Momei. Namula ang mukha ni Yang Kai habang determinadong sinabi niya, "Humiling ng iba." Maaaring hindi alam ng iba kung ano ang ibig sabihin ni Wukong, ngunit alam ni Yang Kai. Nilinang ni Wukong ang Heaven Devouring Battle Law, kaya halatang interesado siya sa 7th grade Heaven Opening Realm Cultivation ni Zuo Quanhui. Hindi, mariing tumanggi si Wukong. Sa huling pagkakataon na nilamon niya ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master gamit ang kanyang Heaven Devouring Battle Law, ang kanyang cultivation ay tumaas ng husto. Matapos matikman ang ganoong tamis, natagpuan na lamang ni Wukong ang sinuman sa 3rd, 4th, o kahit na 5th grade ngayon. Paano siya magiging handa na isuko ang isang malaking pai tulad ng 7th grade master bago sila? Hanggat may kislap ng pag-asa, handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Mayabang na brat, si Zuo Quanhui ay umungal sa galit. Sina Yang Kai at Wukong ay nag-uusap na parang isa na siyang isda sa chopping board, ganap na sa kanilang awa. Bilang 7th grade master, paanong hindi siya magagalit? Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa kanyang buhay. Gayunpaman,
gaano man siya kagalit, hindi niya maibabalik ang sitwasyong ito. Sa huling pagkakataon na siya ay nasa Void Territory, si Yang Kai at ang tatlong Mountain Lords ng Profound Yang Mountain ay halos hindi nakapantay sa kanya. Bagamat naging dehado sila sa bawat aspeto, kwalipikado na silang labanan siya. Ngayon, may 12 6th grade masters ng Voidland ang lumalaban sa kanya, 3 beses na mas marami kaysa dati. Marami na rin siyang natamo na pinsala at wala na sa kanyang pick, kaya paano siya magiging kalaban nila? Sa isang nakakasilaw na welga, hinati ni Zuo Quanwei ang lupa at langit bago nilayuan ang kanyang mga umaatake. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay kumikislap at talagang nag-transform sa 3 clone. Ang bawat isa ay agad na nagpakalat ng kanilang divine sense, ngunit sa susunod na sandali, lahat sila ay mukhang nagulat. Ang 3 figure ay eksaktong pareho. Hindi nila matukoy kung alin ang totoo at alin ang pang-aakit. Hindi pa nila narinig o nakita ang gayong divine ability dati. Ang 3 Zuo Quanwei ay nagsuot ng parehong ekspresyon at maging ang kanilang mga galaw ay tuloy-tuloy at parang buhay. Sa sandaling lumitaw sila, sumugod sila sa 3 magkakaibang direksyon. Habang nagtutulungan ang lahat para harangan ang 3 Zuo Quanwei, nagulat sila nang matuklasan nilang taglay ng 3 Zuo Quanwei na ito ang buong lakas ng kanyang tunay na katawan. Para sa isang sandali, ang lahat ay itinapon sa pagkalito. Ang kapangyarihan ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay talagang nakakatakot. Biglang, 2 sa 3 Zuo Quanwei ang nag-distort at bumagsak, naiwan lamang ang isa sa kanila na nakalusot sa paligid ng lahat at ngayon ay wala pang 1,000 metro ang layo mula sa Yang Kai. Malungkot at seryoso ang mukha niya. Ang espada sa kanyang kamay ay tumutunog habang ibinuhos niya ang kanyang world force dito at iniugoy ito patungo kay Yang Kai. Kaagad pagkatapos, isang nakagugulat na alon ng espada ang bumaril, na nabasag ang espasyo saan man ito dumaan. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng krisis ang bumalot kay Yang Kai, na naging sanhi ng pag-igting ng kanyang puso. Napagtanto niya na alam ni Zuo Quanwei na mahirap para sa kanya na labanan ang lahat ng sabay-sabay, kaya nagpasya siyang atakihin siya. Naunawaan ng lahat ang prinsipyo ng pagpatay sa isang general para masupol ang kanyang mga tauhan. Sina Yuhi at Momei, na nakatayo kasama ni Yang Kai, ay nagbagong anyo sa 2 guhit ng liwanag habang walang takot silang sumugod. Inilabas nila ang kanilang divine abilities, ngunit hindi pa rin magawang pabagalin ang pagwagayway ng espada kahit kaunti. Kumakawala ang mga pipang ungol sa kanilang mga bibig habang tinatamaan sila ng sword intent. Sa ilalim ng hindi mabata na panggigipit ng World Force, pareho silang dumura ng isang subo ng dugo at itinapon pabalik. Agad na isinantibi ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at mabilis na bumuo ng serye ng mga handsil. Sa susunod na sandali, sumigaw ang Golden Crow at isang Great Sun ang sumikat, na nagpapaliwanag sa mundo. Pagkatapos ng araw, bumangon din ang malamig at bilog na buwan habang dahan-dahang kumalat ang malamig na liwanag ng buwan. Ang tanawin ng araw at buwan na nagniningning na magkasama ay isang kamanghamanghang tanawin. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang Space Principles at Time Principles sa kanilang limitasyon. Ang gininto ang araw at ang pilak na buwan ay nagsimulang umikot, na naging isang ginto at pilak na gulong na tila pumutol sa libu-libong taon ng panahon. Ang lahat ng iba pa sa mundong ito ay tila tumigil sa sandaling iyon, na tanging ang nag-iisang high-grade Heaven Opening Realm Master ang nananatiling hindi naapektuhan. Ang Sun and Moon Divine Will ay muling lumitaw. Agad na lumiit ang mga balintataw ni Zuo Quanwei. Noong nakaraang pagkakataon, nasugatan siya ng Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai sa isang sandali ng kawalang ingat, na nagpilit sa kanya na umatras mula sa Void Territory at tumungo sa Heavenly Sword Territory para magpagaling. Naalala pa niya ang kakaibang kapangyarihang gumagapang sa kanya na parang uod sa nabubulok na buto. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang kapangyarihan sa buong buhay niya. Ito ay pinaghalong time and space principles, isang lakas na higit pa sa anumang naintindihan o naranasan niya noon. Siya ay gumugol ng malaking pagsisikap upang ikalat ang space-time strength na sumalakay sa kanyang katawan at nawala ang daan-daang taon ng kanyang habang buhay bilang resulta. Mas alam niya kaysa kanino kung gaano kahirap at kakilakilabot ang kakaibang kapangyarihang ito. Noong una, inakala ni Zuo Quanwei na hindi nalalago ng husto si Yang Kai sa loob lamang ng ilang taon, ngunit ngayon nang lumitaw muli sa kanya ang Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai, napagtanto niyang mali siya. Sa loob lamang ng ilang maikling taon, ang pag-unawa ni Yang Kai sa divine ability na ito ay malinaw na tumaas sa isang bagong antas. Kung ikukumpara noong ginamit niya ito noong araw na iyon, ang Sun and Moon Divine Will ngayon ay mas malakas. Ang pundasyon ng Sun and Moon Divine Will ay ang pinagsama-samang space-time strength nito.
Naglalaman ito ng parehong time and space principles. Ang Tao of Space ay ang Grand Tao ni Yang Kai, at naabot na ni Yang Kai ang ikapitong antas, ang Summiting Peak, sa kanyang pag-unawa dito, na nasa hangganan ng Transcending the Mundane. Gayunpaman, ang kanyang pag-unawa sa Time Tao ay lubhang mas mababa kaysa sa kanyang Tao of Space. Sa kabutihang palad, ang Voidland ay may pamana ng Flowing Time Great Emperor, ang tunay na master ng Time Tao. Ang pagpasok sa retreat sa Flowing Time Temple habang nakikipag-usap kay Yang Xiao at Yang Zhu ay nagbigay daan kay Yang Kai na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang mastery sa Time Tao. Bagmat hindi pa rin ito kasing husay ng sarili niyang Tao of Space, ito ay higit pa sa sapat para pagbutihin niya ang lakas ng kanyang Sun and Moon Divine Will. Ang kasalukuyang Sun and Moon Divine Will ay higit sa 20% na mas malakas kaysa sa nakaraan. Espesyal na itinago ito ni Yang Kai bilang isang sorpresa para kay Zhuo Quanhui. Noong una, gusto niyang gamitin ang hakbang na ito upang wakasan ang lahat, ngunit ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay ganap na nagbago. Dahil gusto ni Zhuo Quanhui na patayin siya, anuman ang halaga, walang pagpipilian si Yang Kai kundi ibunyag ang card na ito. Sa sandaling ito, ang bawat paghinga ay tila 1,000,000 taon na ang lumipas. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa kalangitan habang ang isang nakakatakot na shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang nakakagulat na sword wave ay nabasag at napalitan ng hindi mabilang na manipis na mga hibla ng sword chi, na naging dahilan upang ang paligid ay puno ng mga bitek. Maging ang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ay hindi nakayanan ang pagbagsak na ito at lahat ay napuno ng dugo. Si Yang Kai ay tinamaan din sa dibdib ng mga labi ng sword chi at pinalipad na may mga sugat na napakalalim na kahit ang kanyang mga buto ay nakikita. Hindi naging maganda ang kalagayan ni Zhuo Quanhui. Kahit na ang kapangyarihan ng Sun and Moon Divine Will ay nabawasan ng higit sa kalahati ng kanyang sword wave, ang natitirang space-time strength ay nagpatuloy pa rin sa pagtungo sa kanya. Kahit na sa kanyang paglilinang, hindi niya naiwasan ang suntok na ito. Katulad ng huling pagkakataon, nang bumagsak ang ginto at pilak na Divine Will sa kanyang katawan, isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog at kakaibang tumagos sa kanyang katawan, direktang umatake sa kanyang miniature universe. Sa isang iglap, ang kinatatayuan ni Zhuo Quanhui ay naging hindi matatag at ang lahat ay naging puti sa kanyang paningin. Lalong naging unstable ang kanyang miniature universe at sa parehong oras, ang kanyang balat ay nagsimulang kulubat at pumutok. Ang isang dragon na lumalangoy sa mababaw ay maaaring paglaruan ng isang hipon, ang isang tigre ay maaaring mabuli ng isang aso kung ito ay umalis sa kanyang bundok. Nagalit si Zhuo Quanhui. Upang maakit si Yang Kai na basagin ang territory barrier, nakipagsapalaran siya. Bagamat matagumpay niyang pinilit si Yang Kai na buksan ang isang territory gate, hindi niya lubos na naiwasan ang suntok sa oras na iyon at malubhang nasugatan. Kung hindi dahil dito, hindi siya pupunta sa Blue Clouds continent na ito upang pinuhin ang pundasyon nito upang madagdagan ang kanyang enerhiya. Higit pa rito, siya ay nahuli ng palihim na pag-atake ng Myriad Demons Heaven na disipulo, na nagpulala ng masamang sitwasyon. Kung hindi iyon ang kaso, paano siya magiging dehado? Maya-maya, unti-unting hamupa ang shockwaves mula sa banggaan. Ang figure ni Yang Kai ay nag-iwan ng bakas sa ere habang siya ay nagpupumilit na patatagin ang kanyang umaatres na figure. Nang sa wakas ay tumayo siya at tumangala, nakita niya ang isang bahid ng liwanag na lumilipad patungo sa abot tanaw. Gusto mong tumakbo, mabangis na sigaw ni Yang Kai habang itinataas niya ang kanyang Asher Dragon Spear, at hinabol siya. Ang Sun and Moon Divine Will ay labis na napagod sa kanya at hindi pa siya ganap na nakabawi sa simula, kaya ngayon ay lalo siyang napagod. Gayunpaman, hindi maaaring palampasin ni Yang Kai ang pagkakataong ito. Kung hindi niya inalis si Zhuo Quanhui sa pagkakataong ito, maaaring wala na siyang magandang pagkakataon sa susunod. Itinulak ang kanyang space principles, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap at nawala sa kanyang orihinal na posisyon. Nang muli siyang lumitaw, tumalikod siya at inilabas ang kanyang sibat. Nakatayo siya sa harap mismo ni Zhuo Quanhui, na diretsyong tumatakas patungo sa kanya. Martial Peak, Kabanata 4604. Manifest My Universe. Si Zhuo Quanhui ay halatang handa para dito, dahil ang pagtakas sa harap ng isang taong bihasa sa Tao of Space ay sadyang hindi makatotohanan. Bilang resulta, walang nagawa ang spear strike na ito sa kanya at sa halip, nagawa niyang tamaan si Yang Kai ng ilang beses hanggang sa umubo ng dugo ang huli. Sa one-on-one na laban, hindi kalaban ni Yang Kai si Zhuo Quanhui. Sa kabutihang palad, ang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ay nahuli sa maikling pagkaantala na ito,
na inilabas ang kani-kanilang mga divine abilities habang ang kanilang world force ay marahas na lumundag, na itinulak si Zuo Quanwei pabalik sa lupa. Isang malakas na hangin ang umihip at ang kanyang mga damit ay lumipad. Sa tabi ng Tranquil Heaven's Peak, nakatayo si Zuo Quanwei na gusot ang buhok, ang mahabang damit na may bahid ng dugo. Hindi malinaw kung ang dugong ito ay sa kanya o sa kanyang mga kaaway, ngunit hindi na niya taglay ang malayong hangin ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Sa pangunguna ni Yang Kai, kabuoang 13 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang nakapalibot kay Zuo Quanwei mula sa bawat direksyon, na mahigpit na ikinulong sa kanyang lugar. Hindi siya makatakas, hindi sa langit, o patungo sa lupa. Hindi niya akalain na balang araw ay mahuhulog siya sa ganoong sitwasyon. Magkagayunman, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkabigo si Zuo Quanwei. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling pareho habang iniwas niya ang kanyang mga mata sa lahat ng naroroon, na tila sinusubukang itatak ang kanilang mga mukha sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang walang malasakit na titig ay parang isang matalim na talam, at nang tumawid ito sa kanila, kahit ang mga masters na ito ay naramdaman na ang kanilang balat ay tinutusok. Kumuha si Yang Kai ng isang dakot ng Heaven Opening Pills at itinapon ito sa kanyang bibig at sinimulang nguyain ang mga ito, sinamantala ang pagkakataong ito upang maibalik ang ilan sa kanyang lakas. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang Asher Dragon Spear kay Zuo Quanwei at sinabing, "Kung mas maaga kang mamatay, mas maaga kang maipanganak muli. Matanda ka na, bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo?" Ibinaling ni Zuo Quanwei ang kanyang mga mata kay Yang Kai habang walang pakialam na sumagot. "Minamaliit ka ng monarch na ito. Ang monarch na ito ay ang kanyang sarili lamang ang dapat sisihin sa pagkahulog sa ganoong estado ngayon." Pinuri ni Yang Kai, "Magandang malaman ang sariling limitasyon. Dahil napagtanto mo na ito, masunurin kang tumayo. Huwag kang mag-alala, tatapusin ko ito sa isang tulak para wala kang maramdamang sakit." Dahan-daang umiling si Zuo Quanwei. Hindi magiging ganoon kadaling patayin ang monarch na ito. "Yang Kai, paano kung makipag-deal sa iyo ang monarch na ito?" "Isang deal." Tumingin sa kanya si Yang Kai na may mapagmataas na tingin. "Sa tingin mo ba ay may mga kwalifikasyon ka para makipag-ayos sa akin sa sitwasyong ito? Kung ako ang mag-uutos, naniniwala ka bang mauubos ka agad sa isang tumpok ng putik?" Habang nagsasalita siya, patuloy niyang inihagis ang Heaven Opening Pills sa kanyang bibig, at kasabay nito, sinenyasan ng iba gamit ang kanyang mga mata, tinitiyak na handa silang tumugon. Kahit na si Zuo Quanwei ay tila nasa dulo na ng kanyang katalinuhan, kung ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay maglalaban ng walang pagsasaalang-alang sa kanyang sariling buhay, hindi mahuhulaan ni Yang Kai kung anong uri ng mga pamamaraan ang maaari niyang gamitin. Imposibleng makatakas si Zuo Quanwei, ngunit kailangang mag-ingat si Yang Kai laban sa pagkalagkad niya sa ilan sa kanila pababa kasama niya bago siya mamatay. Kaya, kahit na siya ang may kapangyarihan, si Yang Kai ay hindi nang ahas na ibaba ang kanyang bantay kahit kaunti. Sa kabaligtaran, siya ay naging mas mapagbantay kaysa dati, baliw na hinihimok ang kanyang divine sense. Sa sandaling napansin niya si Zuo Quanwei na gumagawa ng anumang kaina-hinalang bagay, agad siyang pumatay. "Maaari mong subukan ito," mahinahong sinabi ni Zuo Quanwei, na nagpapakita ng walang takot na ekspresyon. Natural na naramdaman ni Yang Kai na ang taong ito ay sadyang sinusubukang i-mystify ang mga bagay-bagay, ngunit hindi siya naglakas loob na makipagsapalaran, kaya maaari lamang niyang i-follow up. "Kung gayon, sabihin sa akin, anong uri ng deal ang gusto mong gawin sa akin?" Inihagis ni Yang Kai ang mga bangkos ng Heaven Opening Pills sa kanyang bibig na parang kumakain ng candy. Masaya siyang ipagpaliban ang mga bagay-bagay para mas maibalik niya ang kanyang lakas. Sa maikling panahon na ito, nakakonsumo na siya ng higit sa 100 Heaven Opening Pills. Munch munch munch. Sinundan ito ng mga mula sa Voidland at nagsimulang nguyain ang Heaven Opening Pills ng malakas, na nakakainis kay Zuo Quanwei. Maaari nilang kunin ang pagkakataong ito para makabawi, ngunit hindi niya magawa. Maaari niyang garantiya na kapag sinubukan niya, dadagsaan siya ng mga pag-atake mula sa bawat direksyon. "Ipahinga mo ang mga bagay ngayon dito at ngayon at hayaan mo akong umalis kasama si Zian. Lahat ng nangyari sa nakaraan ay mapapawi." Si Zuo Quanwei ay time na tumingin kay Yang Kai. Tahimik na tumingin sa kanya si Yang Kai saglit, at nang mapagtanto niya na wala nang iba pang idagdag si Zuo Quanwei, hindi siya umimik. "Iyon lang," tumanggo si Zuo Quanwei. "Oo, bulong ni Yang Kai sa sarili. Nanuyo ang kanyang lalamunan habang lumulunok bago siya kumuha ng spirit fruit sa kung saan.
Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at maingat na pinunasan ito pagkatapos makahanap ng malinis na lugar sa kanyang damit. Kailangan kong pag-isipan ito. Medyo sobra-sobra ang hiling mo, hindi ako madaling pumayag. Ngumisi si Zuo Quanhui sa kanyang puso. Malinaw na tumigil si Yang Kai at ginagamit ang pagkakataong ito para makabawi. Paanong hindi niya makita ang maliit na panlilinlang na ito? Ngunit kahit na ang ganitong uri ng pagbawi ay maaaring magkaroon ng ilang epekto, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Gayunpaman, nang kunin ni Yang Kai ang spirit fruit, kumunat ang noo ni Zuo Quanhui. Dahil kahit sa kanyang kaalaman at karanasan, hindi niya masabi kung anong klaseng spirit fruit iyon. Sa ilalim ng kanyang mapagbantay na titig, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig ng malawak at pinasok ang buong prutas sa kanyang bibig, ginunguya ito ng ilang beses bago ito lunukan ng buo. Ang kanyang lalamunan ay nagtaas-baba muli, malinaw na nagpapakita sa kanya ng paglunok ng isang bagay. Sa susunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang inabot niya ang kanyang bibig at tinakpan ang kanyang bibig bago tinatakan ang kanyang 7 butas. Kaagad pagkatapos, ang malalakas na dagandong ay nagmula sa loob ng katawan ni Yang Kai na parang kumulog sa loob niya. Ang kanyang mga damit ay nagsimulang lumipad sa kanilang mga sarili nang ang mayamang world force ay tumakas mula sa kanyang mga pores. Anong kinain mo? Biglang naramdaman ni Zuo Quanhui na may hindi tama dahil kitang-kita niya ang mabilis na pagtaas ng aura ni Yang Kai. Nagkatikip pa rin ng bibig si Yang Kai habang baliw niyang pinipino ang laman ng spirit fruit. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti kay Zuo Quanhui na para bang nakatingin siya sa biktimang nakakulong sa isang hola. Naningkit ang mga mata ni Zuo Quanhui nang sa wakas ay nag-react siya. Isang world fruit, burp. Malakas na tumikim si Yang Kai, na bumulwak ng world force na nakikita ng mata. Sabay wagayway ng kabilang kamay na parang rattle drum. Hindi nagkakamali ka. Paano makikinig si Zuo Quanhui sa kanyang paliwanag? Galit siyang sumigaw. Ikaw na tusong brat, pinilit mo akong gawin ito. Tingnan natin kung sino ang mamamatay ngayon, ikaw man o ako. Si Yang Kai ay sumigaw din ng sabay. Atake. Mula simula hanggang wakas, walang intensyon si Yang Kai na paalisin si Zuo Quanhui. Nang hindi man lang binanggit ang kanyang katawa-tawang kahilingan na makipag-ayos, kahit na nagmungkahi siya ng isang maisasagawa na alok, hindi sana ito din inag ni Yang Kai. Matapos magbayad ng napakalaking halaga para pilitin ang matandang bastos na ito sa isang desperado na sitwasyon, paano niya ito hahayaan na makatakas ng ganoon kadali? Ang pagpayag sa isang tigre na bumalik sa bundok ay haantong lamang sa kapahamakan dahil tiyak na babalik ito upang kagatin siya sa hinaharap. Ang tanging dahilan kung bakit nag-abala pa si Yang Kai sa pakikipag-usap ngayon ay upang payagan ang kanyang tagiliran na bumawi ng bahagya, sana ay payagan silang gumamit ng isa pang divine ability sa kritikal na sandali upang iligtas ang kanilang sarili. Magkagayunman, masyadong mabagal ang paggamit ng Heaven Opening Pills para mabawi. Habang bumubulong si Yang Kai sa kanyang sarili tungkol dito ay bigla niyang naalala na marami siyang world fruits. Sa Great Cosmological Realm, nakakuha si Yang Kai ng kabuuang 16 na world fruits mula sa World Tree, 3 mid-grade, at 13 low-grade. Naubos na ang 3 prutas sa mid-grade. Ginamit niya ang isa para sumulong mula sa 5th grade hanggang 6th grade, ang isa ay ginamit ni Yuhi, at ang isa ay ginamit para tulungan si Luzu na umunlad mula sa 4th grade hanggang sa 5th grade. Sa kabilang banda, ginamit lamang ni Yang Kai ang isa sa 13 low-grade world fruits, na ibinigay kay Go Ziyan, na tumulong sa kanya na umunlad mula sa 2nd grade patungo sa 3rd grade Heaven Opening Realm. Si Yang Kai ay mayroon pa ring 12 low-grade world fruits na natitira. Kahit na ang world fruits ay bihira at mahalagang kayamanan, ang isang low-grade world fruit ay medyo walang silbi sa kanya ngayon, sa mahigpit na pagsasalita. Ang prutas na ito ay maaaring pahintulutan ng isang 2nd grade Heaven Opening Realm Master na direktang sumulong sa 3rd grade, ngunit hindi ito sapat upang payagan ang isang tao sa 3rd grade na sumulong sa 4th grade, isang mid-grade lamang. Magagawa iyon ng prutas, kaya naman, hinawakan lang ni Yang Kai ang natitirang 12 world fruits. Hanggang sa sandaling ito ay nagkaroon siya ng kislap ng inspirasyon. Siya ay personal na kumain ng isang mid-grade world fruit dati at alam na ito ay puno ng napakayamang world force. At higit pa rito, madali itong mapino, hindi lang ito makakatulong sa isang Heaven Opening Realm Master na sumulong sa pamamagitan ng isang grado. Ang isang low-grade world fruit ay natural na hindi maaaring payagan siyang makapasok sa 7th grade, ngunit hindi ito dapat maging problema upang madagdagan ang kanyang pagkonsumo. Sa pag-aakalang sulit itong subukan, kumain siya ng isa. Ang epekto ay kaagad. Ang world force sa kanyang miniature universe ay mabilis na lumalago at mabilis niyang nabawi ang kanyang lakas.
Bagamat hindi pa siya ganap na naka-recover, nabawi pa rin ni Yang Kai ang halos kalahati ng kanyang enerhiya. Higit pa rito, dahan-dahan niyang binabawi ang natitirang bahagi ng kanyang enerhiya habang pinipino niya ang natitirang bahagi ng World Fruit. Halatang napansin din ito ni Zuo Quanhui, kaya hindi na siya makapag-alinlangan pa. Ang nakulong na hayop ay agad na nagsimulang lumaban. Sa utos ni Yang Kai, inihanda na ng 6th grade masters ang kanilang divine abilities ng maaga at pinaputok sila ng diretso patungo sa Zuo Quanhui na parang bagyo sa sandaling ito. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Zuo Quanhui at sa halip, isang Universe World Illusory Phantom ang biglang lumawak kasama siya sa gitna nito. Sa susunod na sandali, ang determinadong boses ni Zuo Quanhui ay umalangaw sa tainga ni Yang Kai. Ipakita ang aking universo at alisin ang aking mga kalaban. Nagsimulang umikot ang langit at lupa, at sa oras na itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat, ang paningin sa kanyang harapan ay ganap na nagbago. Wala nang makita si Zuo Quanhui, at maging ang 12 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay nawala. Maging ang kapaligiran sa paligid niya ay nagbago ng husto. Sa orihinal, nasa itaas sila ng Tranquil Heavens Peak. Ang kaakit-akit na tanawin ng Blue Clouds Continent Sacred Peak ay nabasag ng kanilang labanan, ang langit ay nabasag at ang lupa ay nahati, ang mga bundok at mga ilog ay binaligtad. Ang buong tanawin ay mukhang apokaliptik. Ngunit sa sandaling ito, natagpuan ni Yang Kai ang kanyang sarili na nakatayo sa isang berdeng bukid. Asol ang langit at may malawak na kagubatan sa paligid niya. Walang ibang nakikita. Namutla ang mukha ni Yang Kai. Natural niyang inisip na nahulog siya sa isang uri ng ilusyon at kaagad na ginamit ang Demon Eye of Annihilation, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Si Zuo Quanhui ay wala kahit saan, ngunit ang kanyang aura ay nasa paligid ni Yang Kai, na nagpaparamdam kay Yang Kai na parang si Zuo Quanhui ay nasa lahat ng dako. Biglang namulat si Yang Kai ng realisasyon habang sumisigaw siya. Ang kanyang miniature universe. Hindi nabigla si Yang Kai matapos itong mapagtanto, sa halip ay humagalpak siya ng tawa. Oh, Zuo Quanhui, wala ka na ba sa mga trick? Ipinakita mo pa ang iyong miniature universe, kung wala pa siya sa dulo ng kanyang lubid, bakit kaya nakipagsapalaran si Zuo Quanhui? Ang miniature universe ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay nagbago na mula sa ethereal tungo sa corporeal at may kakayahang tumanggap ng mga buhay na nilalang. Masasabi pa nga na kung ang isang tao ay magpapalaki ng ilang buhay na nilalang sa kanilang sariling miniature universe, ang pundasyon nito ay patuloy na mapapahusay habang sila ay dumami, nakatumbas ng patuloy na paglilinang. Sa loob ng Blood Monster Cave Heaven, ang mga ninuno ng mga cultivator ng Abundance City ay ang mga pinalaki ng Blood Monster Divine Monarch sa kanyang miniature universe noong nakaraan. Ang Blood Monster Divine Monarch ay nahulog, ngunit ang kanyang miniature universe ay hindi gumuho, sa halip, naging Universe Cave Heaven ito at nakaligtas. Pinayagan nito si Yang Kai na dalhin si Mo Mei at ang iba papalabas ng Abundance City. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit kahit na si Zuo Quanhui ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, nagawa rin niya ito. Sa pangkalahatan, walang 7th grade Heaven Opening Realm Master ang gagawa nito, gayunpaman, dahil napakabigat na magpalaki ng mga buhay na nilalang sa miniature universe ng isang tao. Ang kapaligiran ng kanilang miniature universe ay hindi nangangahulugang angkop para sa mga nabubuhay na nilalang upang mabuhay at magparami, at kung hindi nila pangalagaan ang populasyon na ito ng maayos, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay magiging walang bunga.